new generation of wealth builders. What's up everyone? So may bago kang natutunan and gusto mong i-apply sa trading. So sakto kasi today we'll be discussing or I'll be teaching you how to trade using the Bybit platform. But before that, kung wala pa kayong Bybit account, feel free to create one under the link on the comment section below or in the description kung saan mo ilalagay ito. And after that creating, then follow nyo lang tong guide na gagawin natin. So tara, let's start. So dito sa Bybit natin, if hindi pa kayo nakaka-trade sa mga ganitong platform, there are two types na pwede mong gamitin. Meron kang spot trading, punta ka lang dito sa taas, trade and spot trading. Meron namang derivatives, USDT perpetuals, USDC perpetuals, kung anong gusto mong gamitin na pair, USDT or USDC, meron sila dito. But if ever, di-discuss natin yan dalawa, no? So kung ano yung gusto nating i-trade using this platform. Kung wala ka pa, kung hindi ka pa marunong magpasok ng pera or magpasok ng from peso to crypto, meron akong video about that. Sundan nyo na lang on how papalit. Paano kayo magpapalit from peso to crypto para gamitin nyo for trading or hindi ka man gagamitin nyo for crypto uses. Alright? So punta lang kayo sa bybit.com, punta kayo dito sa tab na to, trades. Simulan natin yung spot muna, no? Ano ba yung spot? Yung spot kasi pag nagte-trade ka ng spot, it's like you swapping the token for the token. For example, BTC, USDT yung pair. Pag binili mo to, yan, pag binay mo, you will have your BTC talaga. Pwede mo siyang hawakan, yung token itself mismo. Pwede kang, kunyari, dito may mga tab kasi dito sa taas, no? Itong tab na sa taas, ito sa baba, ito sa gilid, no? Ito sa order book. Isa-isahin natin yan. Dito sa taas, makikita mo yung kung anong pair yung gusto mong i-trade. Meron tong BTC, Ethereum, Solana, TON, USDC, XRP, madami dyan. So, pili ka na lang dyan. Kung ano yung mga nakalist, pwede mong hanapin also here kung ano yung mga nakalist. And pwede kang maglagay ng favorites mo dito. So, may mga naka-favorites tayo dito. Itong 10x na to, margin to, pero hindi ko masyadong gamay yan. Doon tumunta tayo sa spot, which is 1:1. Kung magkano yung binibili mo, ganun na marireceive mo, no? For example, meron tayong pera dito. Meron tayong 1,000 available balance. Ito nga pala, makikita mo yan dito sa wallet mo, no? Meron kang funding account. Punta tayo sa assets, no? Dito sa wallet mo, makikita mo na meron kang unified trading account, no? Pwede mong ilipat yung pera mo from funding account to unified trading account para magamit mo in both spot and dito sa perpetuals natin or itong derivatives natin, no? Punta tayo ulit sa spot. So makikita mo may pera tayo diyan, $1,000. So pwede tayong bumili diyan. Dito muna sa taas pala, sorry. So dito makikita yung presyo kung magkano yung BTC ngayon, 64,271. Tapos makikita mo yung change niya 24 hours, makikita mo yung high, low, ganyan. And dito naman sa chart, pwede kang gumamit ng standard, ganyan, or pwede kang gumamit ng trading view. Ako kasi trading view yung medyo gamay-gamay natin, no? Tapos pwede tayong maglagay ng mga indicators natin dito. Kung paano mo siya gawin sa trading view, pwede mo rin gawin dito. Yan. Kunyari, lagay tayo ng indicator, no? Dito. So ito, click nyo lang tong parang graph na indicators, no? Pwede kayong maglagay dyan ng MAs. 4 MAs meron ako eh. Moving average yan. Pwede kang maglagay ng multiple, triple. Yung ako, usually triple yung nilalagay ko. Tapos gagamitin lang natin yung CFT na MA, 20, 50, 100, ganyan. Tapos yan, pwede mo siyang save as default, no? Style niyan, eto CFT lang naman to. Pwede mong hindi gayahin, pwede mong gayahin. Pahala ka kung anong gusto mo, save as default. Okay. So yan. So pwede kang mag-trade dito according sa mga gusto mo, no? May mga time frame din dito katulad ng regular trading view. So pwede kang gamitin mo yung bago mong nalalaman about charting, ganyan. Kung meron ka nakikitang setup, pwede kang mag-trade dito. So yan. Tapos dito naman sa gilid, dito ka magba-buy and sell, no? Hindi ka pwede mag-short dito, guys, kasi this is spot. Kung ano yung binibili mo, parang ini-swap mo lang siya, no? Pwede ka lang mag-sell kung meron ka ng hawak na, for example, BTC. Yun ang isi-sell mo, no? So parang ano lang to, long only market. So for example, bibili tayo ng 64,000, ganyan. Dito yung value, pwede mo ilagay na, for example, $500 worth ng BTC, pwede kang bumili dyan. Tapos pwede mo lagyan ng TP, SL, ibig sabihin yan take profit and SL.
Tapos, click mo lang yung buy para makabili ka, no? So, dito lalabas yung try natin bumili. Siguro $100. Yan. Para makita nyo lang, guys. Buy BTC. Tapos lalabas to. Ito pala, sorry. Ito palang mga tab dito, meron tayong limit or itinatawag na parang mag-aabang ka kung saang presyo ilalagay mo, no? So, yung limit, para siyang nagsiset ka kung saang presyo mo aabangan, no? For example, ang presyo niya ngayon ay 64,228. Mag-aabang ka ngayon sa 64,000, for example. So, magsiset ka ng 100 yung value mo. So, mag-aabang ka pag bumagsak yung presyo ng 64,000, saka lang siya may hit yung buy natin. Malalagay lang natin. So, limit buy, ayun yung ibig sabihin ng limit buy, no? Ito yung presyo mo na inaabangan. So, usually, yung limit order mo is mas mababa dun sa current price natin. Alright? So, makikita mo yan dito. So, nandito yung order mo, no? Limit orders natin. Naka-limit buy tayo, $100. At saan siya ma-fill? Sa 64,000, no? So, lagay ko lang muna mukha ko dito. Cancel muna natin yan. So, pwede mo i-cancel yan dyan. Tapos, kung gusto mong bumili agad, kung magkano yung nakikita mo sa market price, kunyari, 64,235, ito yung market price, pwede ka sa market yan. So, pwede tayong bumili dito around, yung value, lagay mo yung value, 100 USDT, bili lang tayo, yan. Tapos, kino-confirm mo magkano yung binibili mo at market price. So, yan. So, makikita nyo yan dito sa order history nyo kung anong mga pinagbibili nyo mga spot, no? Meron tayong spot na buy, no? Hindi ko alam kung makikita ba dapat yan dito, but hindi kasi siya nakikita. But, kung isa-sell mo yan, meron ka ng, ayan, point something na BTC. That is, kung tumaas man yung value nito, ito yung value niya ngayon, no? Makikita mo rin yan, guys, dito pagka pumunta ka sa Unified Trading Account, yan. Meron ka ng hawak na BTC, ayan. So, meron kang, ito yung pera ko na USDT kasi kinonvert natin. So, para ka lang nag-i-swap, no? Para ka lang nag-i-swap. Kasi kung gusto mo ibenta, spot trading, benta ulit natin, punta ka lang dito sa sell. Same concept kung gusto mong ibenta. Ito naman kung gusto mong ibenta sa taas, no? For example, ini-expect mo na siya na magbabangga dito sa 64,000. Ayan, 65,000. Ayan, 65,000 mo siya gustong ibenta. Tapos, maximum ng quality mo, no? Yan, sell mo siya. Yan. Sell, limit sell. Yan yung limit sell, no? Ibig sabihin yan, yung current order mo na hindi pa na-hit. May hit lang siya pagka na-reach naman ng 65. Ito naman, yung pag binibenta, yung order or yung order price mo must be higher than the current price. Kasi nga, pagka gusto mong ibenta doon sa sa price na sinet mo sa taas, higher than the market value. Okay? So, ka-cancel natin yan. Tapos, kung gusto mong ibenta, kung magkano yung presyo niya ngayon, pwede ka sa market. Ayan. Pwede ka din mag-set ng TP and SL dito sa spot trading natin. For example, nakabili ka na, no? And gusto mo mag-set ng orders around, for example, may take profit and then may SL. Dito kasi sa TP and SL sa spot trading, may trigger price na tinatawag at may order price. Yung trigger price, if for example, gusto mong maglagay ng sa stop loss, no? Yung market price right now is 64,200 or around 199 and gusto mong ibenta siya at 64,000 flat, no? Pagka na-reach niya, for example, yung 64,000, pag bumagsak yung 64,050, doon pa lang maglalagay ng order si Bybit para sa presyo mo na 64,000. Nagigets? Medyo medyo magulo, no? So, again, kapag bumagsak yung presyo, matitrigger pa lang yung orders natin kapag nag-reach na dun sa trigger price natin, which is 64,050. Doon pa lang siya maglalagay ng sell order na around 64,000. Okay, it means na stop loss yon. Paano naman kapag gusto mo mag-take profit, no? For example, gusto mo mag-take profit around 65,000, no? Yung trigger price mo would be, kapag nag-reach na yung 64,950, for example, and yung order price mo is 65,000. Yan. So, kapag nag-reach ng 64,950, yan, yung presyo natin, maglalagay na agad ng order for the limit price of 65,000. Para pag na-reach yung 65,000, pwedeng ibenta. Ang technique, pwede nyo parehas, no? Pwede nyo gawing parehas. So, for example, 64,450, 64,950, yan. Para kapag na-reach yung 64,000, immediately mag-set agad siya ng order ng 64,950 para magbenta doon sa presyo na gusto mo. Alright? So, I hope that is clear dito sa spot. Pero usually, hindi ko na ginagamit itong mga SL na to kasi sa spot trading, gusto ko hawakan yung mismong coin.
no? Gusto kong hawakan yung mismong coin. If ever magsiset ako ng mga orders, malayo pa yan. Kaya, pwede rin nyo naman gamitin to. Mostly, ginagamit ko to kapag nagde-derivatives ako. Alright? Pero didiscuss natin yan later on. So, hanggang spot lang muna natin. Hindi natin ko cover tong margin 10x, no? Para kasing ano na to derivatives na to yung margin 10x. So, dito naman sa baba, makikita mo yung mga trade mo, yung current orders mo, which is wala tayong current orders ngayon. Order history, and ito yung mga order history natin. And kahit nakaka-cancel, nakikita yan dito. Trading history, subscription, kung meron man, assets, yan. Dito makikita kung ano yung mga hawak mo ngayon. Assets mo, which is, ito yung hawak mo. So, dito mo makikita yung mga current na hawak mo for spot sa assets natin. Or pwede rin yung katulad sinabi ko kanina, dito sa funding unified trading account or dito sa assets. Okay? So, move on naman tayo dun sa derivatives natin. Ito medyo warning lang sa derivatives, no? Dito kasi merong leverage na tinatawag or pwede kang umutang kung magkano yung gusto mong ng multiples ng pera mo, no? For example, may pera ka ng $100 as utang ka ng 10x, no? 10x yung leverage na gagamitin mo. Ibig sabihin yan, uutang ka ng 10 times nung money mo, ng $100. Magiging 1,000 yung position mo, pero at the same time, yung galaw ng presyo, for example, gumalaw yung presyo ng Bitcoin ng 1%. Yan, gumalaw siya ng 1% pataas. Yan. Times 10 din yung magiging galaw niya doon sa position mo. Kasi nag 10x na leverage ka. That's why it's very, very, very suggested talaga na iwas muna kayo sa leverage, no? It's me, personally speaking, na hindi ako masyado nagle-leverage. Kapag alam nyo na yung ginagawa nyo, pwede kayong gumamit ng leverage as much as you want. Pero kung hindi nyo pa alam yung ginagawa nyo, babaan nyo muna yung leverage or stay away from leverage muna. Doon muna kayo sa spot. Pero kung ikaw ay very excited ka na, gustong gumamit ng leverage like 2x, ganyan, 1x, pwede naman. Yan. Para lang to multiply your positions, gagamitin nyo as leverage nga, di ba? Parang gagawin mo siya as leverage if ever na gusto mong mag-trade using, pwede kang umutang, no? Padadamihin mo yung capital mo. Alright? So same lang din yung magiging parang dashboard natin, no? Meron kang, teka lang, balik muna ako sa spot, ibibenta ko muna yung Bitcoin natin. Benta muna natin to, sell, yan. Sell natin lahat at market price. Medyo nalugi tayo doon ng magkano na lang? $3 yan. Okay lang. At least pinapakita, hindi yata no? Pero at least pinapakita natin kung paano bumili at magbenta sa spot. No, sa derivatives naman, merong USDT. Ito yung pinaka-popular, yung USDT perpetuals. Kasi pair yan eh. Token tsaka kung ano yung gagamitin yung another pair for you, no? USDT usually kasi ang ginagamit, pero meron din silang USDC perpetuals kung gusto mo ng USDC na pair. Pero ito yung munang gagamitin natin for this particular instance, no? Punta tayo ng BTC USDT pair para malalaman mo na perpetual siya, may makalagay na perpetual yan or dash P. So ito, pwede tayong nandito din yung dashboard natin dito sa taas. Pwede ka rin ulit mamili ng USDT na pairs. Meron mga different na mga watchlist dito, trending, new, pre-market, meme, yan, BRC20, AI, Solana ecosystem. So bahala ka kung paano mo siya lalaruin dito. At least meron kang mga tabs dito kung ano-ano yung mga pwede mong i-trade, no? Again, pwede mong mag-set ng favorite, kunyari yan. Pwede ka mag-set ng favorite para isahan na lang dito sa favorites tab mo. Alright? So makikita mo dito yung name, for example, BTC USDT. Makikita mo yung presyo, 24-hour change. Ayan, ito yung high, low, open interest. Tapos, dito again, sa chart, pwede mo rin ulit gamitin itong trading view natin. Okay? Trading view dito sa... maglalagay ka lang ng indicators dito kung gusto mo, display, ganyan. So, same na same lang din doon sa ating spot natin. Alright, meron din tayong mga... Ito naman, ito yung magkakaiba niyan. Ito yung sa tab natin. Lagay ko lang muna. Saan ba ako? Dito muna. Alright, dito sa tab natin, meron tayong bago, no? Meron kang nakalagay na 2x at saka isolated. Ano-ano ba to? Yung isolated kasi, it means that kung ano lang yung nilagay mong pera, yun lang yung pwedeng mawala sa'yo. Or pwedeng ma-liquidate. Ibig sabihin. Kaya, I really recommend na ito muna ang gamitin mo. For example, may $1,000 ka at ayaw mong gamitin yung buong $1,000 mo. Lalagay ka lang ng $100. Pagka natalo ka, yung $100 lang yung mauubos sa'yo, hindi yung buong 1,000. Okay? Ito naman yung cross margin, no?
Yung cross margin, kapag na-enable yan sa inyo, ibig sabihin yan, kunyari may $100 kang nakaset na parang volume. Hanggat hindi nauubos yung buong account mo, open pa rin siya. For example, naging negative 200 na yung trade. Open pa rin siya kasi naka-cross ka. Ibig sabihin, meron ka pang 100, negative 200 yung talo mo. Nabawasan yung 900 mo, 700 na lang yan dyan. Okay? Hanggat masiro lahat ng pera mo, which is delikado, di ba? For example, meron kang malaking pera na nakalagay dito sa account mo, tapos naka-cross ka, at hindi mo nabantayan, wala kang stop loss, wala kang take profit, hindi mo nabantayan, pwedeng maubos yan. I've heard a lot of stories na walang stop loss, naubos dahil naka-cross. So, be very, very, very careful on this one. Okay? So, again, same lang din. Meron tayong limit, may market, may conditional orders, no? Same dun sa TPNSL, conditional orders, meron trigger price at may order price. Pag na-reach yung trigger price natin, dun pa lang papasok yung order natin. Okay? So, dito sa limit, ganun din. If ever sa limit price, pwede kang bumili ng inaabangan mong presyo. Alright? Ang maganda dito sa perpetuals is pwede kang kumita habang tumataas at habang bumababa. So, pwede kang mag-buy long, pwede kang mag-sell. Yan. So, pwede kang kapag yung presyo, kung hindi nyo pa alam yung shorting, no, magkakapera ka kapag bumabagsak. Or pwede kang magkaroon ng pera, opportunity, pag bumabagsak yung presyo. Totoo nga, ito, tingin mo, babagsak siya. Pwede kang mag-short dito. Yan. Parang baliktarin mo lang yung chart, no? Sa buy long, ganun din, same na spot. Ang pagkakaiba lang nito is that, yun nga, pwede kang bumili kapag nasa taas at pwede kang mag-short doon para kikita ka pag bumabagsak. Kapag nasa bagsak naman or nasa support, pwede kang bumili para kikita ka habang kung aakit yung presyo. And meron din tayong bagong tab dito na leverage, no? Ito yung leverage na pwede kang umutang nga. Bakit ginagamit tong leverage? Minsan kasi limited yung pera natin, no? For example, 1,000 lang. Pero gusto mong puruhan or mas mataas yung conviction mo, gusto mong for example, maging lumaki yung volume mo pero 1,000 lang yung pera mo. Pwede maging $5,000 yung, kunyari, siset mo ng 5x to. Yung position size mo, magiging $5,000. Pero, ang maganda pala doon is that, kunyari, lumipad to ng, yung presyo niyan, lumipad to ng 5%, ay ng 10%, talagang naging malakas ng BTC, lumipad ng 10%, no? Naka 5 times na leverage ka. Ibig sabihin nun, 5x din yung gain mo. Pero, yung downside naman yan is kapag ka bumagsak to ng 10%, 50% naman ng total position size mo ang talo. Liquidated ka na yan. Ang ibig sabihin nun, yung 1,000 mong puhunan is talo na. Kasi, meron kang 1,000 times 5, may 5,000 ka, naging 10% yung downside. So, 50% nung 5,000, 2,500 na lang. So, 2,500 yung talo mo. Ibig sabihin nun, bago pa ma-reach yung 2,500, ubos ka na kasi 1,000 lang yung pera mo. Alright? So, yun yung tinatawag na liquidation. Pakita natin na. Liquidation, nasaan na yun? Price. Ayan. Ito. Liquidation price. So, mag-set tayo dito ng buy tayo. Buy tayo ng 1x. Para makita nyo, 10x. Yan. Huwag nyo gagayahin to Para makita nyo lang, 10x. Tapos, magkano yung quantity na bibili natin? Babay tayo ng, let's say, 0.00. Yung value niya is gusto ko, yan, kunya, 0.02 BTC lang. So, babay tayo. Yan. The current order please confirm before you proceed. Naka-limit order pala siya. Sorry. Market tayo sa market. 0.02, ang magiging cost mo is $129 and ang magiging value mo is 1,200 kasi naka 10x ka. So, gawin natin 0.01 yan, para $100 lang. Buy tayo long. Confirm that your quantity is 0.05, your order total cost is $97, the order value is 961. Ito yung liquidated price. Ibig sabihin yan, pag umabot dito yung presyo mo, ubos na tong $100 mo. Okay? So, naka 10x ka na isolated. Confirm. Yan. So, maganda dito kasi, compared sa spot, eto, makikita mo na yung mga realized and unrealized PNL mo. Ibig sabihin na itong unrealized PNL na to, ito na yung bawas mo doon sa mismong presyo or doon sa account mo na nilagay mo. For example, 97, bawas ka ng
0.52 cents, no? 96 point something na lang siya. So, ganun. Ito naman, unrealized, nagbabago-bago siya. Depende sa galaw ng presyo mo. Okay? So, pag bumababa, ibig sabihin, bumabagsak, lumalaki yung losses mo, no? So, makikita mo dyan. Tapos, dito naman, ito yung tinatawag na liquidation price, 58,000. Kapag bumagsak yung presyo ng 58,030, yung $100 mo or yung $97 na nilagay mo dito, magiging zero na. You are liquidated. Yun yung tinatawag. No? Magkakaroon ka ng email kay Bybit na liquidated na yung position mo. Not the whole account because naka-isolated ka. Okay? So, ito yung mga nagiging position mo. Dito sa... So, yan. Pwede mo rin siyang makita sa dashboard mo. Which is, ito yung sa baba. PNL. Yan. Close current orders, order history, trading history. Makikita mo yan. So, right now, meron tayong position na negative na tayo muna. So, yan. Very, very convenient if ever na alam mo yung ginagawa mo at gusto mong i-apply yung mga trading concepts na gusto mong gawin dito. So, that's it, no? If you have any questions, feel free to message me on how to use the trading platform. Sa una talaga nakakalito kasi ang dami mong makikita. But if you divide it, depende sa, mayroon ka ditong isa sa dash, mayroon tayong isa dito sa taas, may chart itself, may order book, mayroon ditong trading panel, at meron kang ditong trading dashboard mo. I-divide mo lang yung mga nakikita mo, huwag ka agad ma-overwhelm, and follow mo lang yung mga sinabi ko kanina on how to open, add position. Ay, teka, maglalagay pala tayo ng trading, ng take profit and SL. Unlike dun sa ang tawag dito sa spot trading natin, meron kang trigger price. Ito isa na lang to. Trigger price at order price. Ito nag-iisa na lang to. Pwede ka mag-take profit sa taas. So for example, 67,000. Example lang 67,000. Tapos yung stop loss mo is nasa 64 or 63,000. Yan. Ibig sabihin, na kapag ka lumreach yung presyo ng 67,000, magte-take profit ka na. Okay? Ang magiging presyo mo, ang magiging profit mo on top of your $97 is $43. At least dito nakalagay, naka-compute. Kaya maganda dito, for example, meron kang alam mo kung paano mag-set ng stop loss and alam mo kung magkano lang yung pwede mong mawala per day, makikita mo na agad dito. Ang mawawala mo dito sa trade na to kapag na-reach ng 63,000 ay $16. Okay? So, kunyari, nagsiset ka lang ng $10 lang. Gusto mo lang set $10. Depende sa magiging setup mo, pwede mong i-adjust yung SL mo or yung volume mo para ma-meet mo na $10 lang yung gusto kong mawala. O-confirm lang natin. So, dito lalabas yung take profit mo at yung stop loss mo. So, pwede mong i-edit at anytime. Liquidation price is the same. Okay? So, konting practice lang, wag nyong puruhan agad. Kapag medyo gamay na kayo, then you can set your volume. Pero for now, pwede nyo munang ma-familiarize yourselves dito sa platform natin sa Bybit. And again, if you don't have any account yet, just feel free to open on the link, comment on the description below. And again, if you have any questions, just feel free to message me or comment on the video. Alright, so yun lang muna guys. See you on the next video. Bye!